May gagawin tayo. Ang oras ay 1:00 ng hapon. Magandang hapon na mga kabutingting. Makita nyo yung nasa harapan ko. Sony component mga kabutingting. Galing na ito sa ibang pagawaan. Maraming issue ang Sony na ito mga kabutingting. Hindi gumagana ang tape. Yung dalawang tape hindi gumagana. At yung kanyang CD hindi rin gumagana mga kabutingting. Tatlo ang CD nito. Siyang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi rin gumagana kabutingting. At ang pangatlo, una, tape, hindi gumagana. Pangalawa, CD, hindi gumagana. At ang pang-apat ay ang kanyang tuner, mga kabutingting. I-switch ko sa tuner. Narinig nyo? Naka-istasyon na siya ng 97.1. At mayroon naman siyang antena. Mayroon naman siyang antena, mga kabutingting. Kaya lang, walang sagap ng signal. Wala siyang sagap ng signal mga kabutingting. Ngayon, pang-apat, CD. Or CD, hindi ka gumagana. Ngayon, ang gumagana sa kanya ay gumagana sa kanya mga kabutingting ay yung kanyang auxiliary na lamang. Kaya kagaya ng ating mga naunang video, yung mga ganitong klaseng mga unit na hindi na masyadong uso, kailangan ng i-upgrade. Kagaya ng mga nauna nating video, pwede siyang i-upgrade ng Bluetooth receiver para magamit pa ang unit na ito. Gawa ng ang unit na ito ay halos wala nang gumagana. Tanging ang gumagana na lang sa kanya ay yung kanyang EMD. Ngayon, kailangan mo pang mag-connect ng anumang aparato dyan para magamit mo siya. Kaya, ang naisip ng may-ari ay palagyan na lang din ito ng Bluetooth receiver para magkaroon siya ng USB input, saka pati na rin ang FM. Gawa ng FM nito, hindi na rin gumagana. Wala siyang signal na makukuha. Ganyan lang ang lumalabas. Wala siyang signal kahit na naka-istasyon na. Kaya ito naman ngayon ang gagawin natin ngayon mga kabutingting. Kakabitan natin siya ng Bluetooth speaker, Bluetooth receiver. Ito mga kabutingting, mayroon tayong Bluetooth receiver dito. Ang sabi ng may-ari ay payag siya sa ganun, pero ayaw niyang ipalagay dito sa harap dahil baka masira ang pagmumukha ng kanyang component. Kaya ang gusto niya, tago lang siya. Ang sabi ko, pwede naman siyang tago. Dito na lang natin siya ilalagay sa likod. Dito mga kabutingting. Pwede siya dito. Yan, pwede siya dyan. Ngayon, aasimpulin na naman to natin mga kabutingting. Lalagyan na naman natin siya ng supply ng connection patungo dito sa kanyang ito dyan natin i-connect yung line out ng ating kabit na Bluetooth receiver para kapag nagpatugtog sila
ay doon na sa Bluetooth receiver ang operation lahat dito. Okay mga kabuting-ting, simbolin ko lang at nang mapakita ko sa inyo kung papaano ang pag-operate. Napakita ko na lang sa inyo pag naikabit ko na. Okay mga kabuting-ting, install ko muna tapos bago ko ikabit. Okay? Ito na. Nagawa ko na yung dapat gawin. Itong wire na ito yung sumusupply na 9 volts. Ang IC yan eh. Tapos ito yung patungo dito. Dito sa auxiliary niya. Para yung out ng ating diyan napapasok. Ito mga kabuting-ting oh. Kung makikita nyo, ang pagkakagawa, ayan na siya oh. Okay, nasa gilid na siya. Ito na siya oh. Yan. Yan na siya. Ngayon ipapalagi natin para makita natin mga kabuting-ting ang kanyang ayan. Sinaksak ko na mga kabuting-ting ipa-power on ko na siya. Okay. Ayan na siya kabuting-ting oh. Naka-sit up na lang siya sa MD as in auxiliary. Gawa lang hindi naman na pwedeng mapakinabangan na kasi yung kanyang kaya ganyan ang ginagawa natin. Okay mga kabuting-ting, pwede rin siyang mag-Bluetooth, mag-FM. Ito ko, ayan oh. Yan, Bluetooth. Tapos yung kanyang FM. Ayan, okay na mga kabuting-ting. Yung may-ari nito namahalan sa singil doon sa kabilang shop, gawa ng papaganahin daw lahat ang unit na ito. Gagawin ng CD, gagawin yung FM, kasi kahit yung FM mga kabuting-ting ilalagay mo sa FM wala kang maririnig tinan mo, wala siyang sagap. Kahit na ilagay mo siya sa istasyon na gusto mo, wala kang makikitang sagap Kagaya niyan, ang istasyon na gusto mo. Yan. Yan, may istasyon po dapat yan mga kabuting-ting, di ba? Wala. May antena naman yan. May antena naman. Pero wala siyang sagap. Tapos yung kanyang tape, hindi rin gumagana. Yung CD, hindi rin gumagana. Kaya, ang sabi ng may-ari, kung magawa ng paraan na mapagana siya at napanood niya yung ating video na pwede pa pala itong magamit, ayan, pinalagyan niya ng Bluetooth receiver para naman magiging ganyan na ayos niya. Makapag na siya ng search na siya ng mga kantang gusto niya. Ayan. Sabi nga natin, marami namang nabibili na mga speaker ngayon, nagkakalat, gawang China. Ang kaso mga kabuting-ting ay may mental value sa kanya ang unit na ito. Ang sabi ko sa inyo kanina, ang usapan namin ng may-ari, sa likod natin ilalagay ito. Pero mga kabuting-ting, tumawag siya sa akin, sabi niya, kung sa likod ilalagay yung Bluetooth na ilalagay natin, paano siya magsasaksak ng USB? Gaganon pa siya, iikot pa siyang ganon. Samantalang kung nandito sa gilid, pwede na kasi ayaw naman niyang dito sa harapan ipapalagay yung Bluetooth receiver na yan. Kasi ang gusto niya, yung pagmumukha ng component na to, hindi magbabago. Kasi mahal niya po ang component na to. Kaya sa gilid na lang. Kung di mga kabuting-ting, hanggang dito na lamang at sana'y may natutunan kayo. Basta kapag kayo mga kabuting-ting ang gagawa ng mga kabuting-ting, kapag kayo mga kabuting-ting ang gagawa ng ganito, ang una niyo kung tatandaan,
basta sa isang unit, mayroong isang gumagana. Kagaya nito, ang tanging gumagana na lang sa kanya, yung MD as in auxiliary na rin yan, mga kabutingting. Yan na lang ang gumagana sa kanya, doon natin pinapapasok yung out nitong Bluetooth receiver na yan. Para yung out nito, papasok sa MD auxiliary, tutunog. Ngayon, ang pangalawa, dapat alam nyo ang supply nito. Ang supply nito mga kabutingting ay naglalaro lang siya sa 9 volts to 12 volts, kaya niya. Kasi kahit naman dito sa kanyang karton, kung makikita nyo naman sa kanyang karton, nakalagay naman dito 5 to 12 volts. Huwag lang siyang bumaba sa 5 volts, okay na rin siya. Kaya kumbaga sa hindi na rin siya kailangan na gamitan ng mas mataas na voltahe. Kahit mga 9 volts, obra na sa kanya. Ito yung kanyang modelo mga kabutingting. Hindi ko lang makikita kung saan gawa ito. Gawa bang Pilipinas o saan gawa. Kasi yung ating made in Malaysia. Kabutingting, made in Malaysia siya. Kaya ang nilalagay natin na Bluetooth receiver ay made in China naman. So, magkakaintindihan naman siguro sila mga kabutingting kahit magkaiba ang bansa ang dala nila. Yung ating unit ay made in Malaysia at ang ating Bluetooth receiver na kinabit ay made in China. Magkakaintindihan po yan sila. Dahil iisa lang naman ang kanilang output. Ang output nila ay patungo sa MD, input at papasok, gagana na po ang volume. Kabutingting, hanggang dito na lamang mga kabutingting at kung naunawaan at naintindihan nyo naman po ang aking pagpapaliwanag sa pag-convert ng Bluetooth receiver dito sa Sony na halos kung isipin ng may-ari ay wala ng pag-asa na magamit sa ibang paraan na sila naman ay lumigaya sa paggamit nito, ay nagawan pa natin ng paraan upang sila ay madagdagan natin ng kunting kaligayahan na magamit nila ang Bluetooth at makapag-FM sila at makakapag USB din mga kabutingting. Okay mga kabutingting, hanggang dito na lamang at sana ay kung kayo ay nagawi sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell at susunod ay paki-like na rin po mga kabutingting at saka share. Okay mga kabutingting, kung mayroon man kayong nais na may itatanong sa pag-assemble ng ganitong unit na pag-convert ng ganyan, comment na lang mga kabutingting at ituturo ko po sa inyo kung paano. Okay, hanggang dito na lang. Okay na po ang unit na ito.